Bago pa tumilaok ang mga manok, gising na si Gani. 16 na taong gulang, payat ngunit masipag at sanay sa lagitik ng tuyong sanga. Sa kanilang kubo sa laylayan ng Sitio Maligaya, ang malamig na hangin ay dumaraan sa butas ng pawid na tila daliring humahaplos sa batok. Si Aling Nena, ang ina, ay kumikilot naglalaga ng kaping barako sa lumang takore. Si Maya, 8 taong gulang, ay nakasuksok sa banig. Mahigpit ang yakap sa lumang manika na gawa sa retasong saya. "Ate Gani," sabi ni Aling Nena, laging nalilito sa pangalang tinatawag kapag nagmamadali. "Maaga kang umuwi ha. Maghahakot pa tayo ng ipang gagatong. Wala na tayong panggatong." Ngumiti si Gani at tumango. "Opo, inay. Dadaan lang ako sa may kawayanan. Sabi ni Chiromi, may natumba raw na sangaron kagabi." Nagbitbit siya ng gulok na minana sa ama. Ang hawakan ay makinis sa paulit-ulit na himas ng mga taong kamay na nagtagpi ng buhay sa simpleng kahoy at bakal. Isinukbit niya ang bakol sa balikat at muling nilingon ng ina na tila ba nakikipagtitigan sa kumukulong takure, wari may inaalala sa bawat singaw nito. "Tabi-tabi po," bulong ni Gani pagkalabas ng pinto, pagdaan sa punso't mga bato. Ganyan ang turo ng kanyang yumaong ama. Sa baryo, ang lupa ay bahay din ng iba, ng munting nilalang na hindi laging nakikita, at ng mga alaala na ayaw gambalain. Tinahak niya ang makipot na daan. Ang umagang hamog ay nakakapit sa laylayan ng kanyang lumang kamisa. Sa kanan, ang palayan ay nakahimlay sa hinaing ng tagtuyot, maputla ang tangkay, at kumikislot-kislot sa ihip ng hangin na parang buntong hininga. Sa kaliwa, nagsisiksik ang kawayan at aratiles. Sa malayo, ang gulod ay may suot na samyo ng basang lupa at lumang alamat. Sa bungad ng kawayanan, nakasalampak ang isang retasong lata. Doon niya sinindihan ang kaprasong uling na dala bilang panimula ng baga. Sa ganitong pamamaraan niya pinatutuyo ang mga naputol na sanga bago ibuhol sa higot ng yantok. May munting apoy na pumupulupot sa uling, maamo, mainit at masunurin. Tila aso na sumusunod sa kumpas ng kamay. "Tabi-tabi po," ulit niya nang pumasok sa mas makulimlim na bahagi ng gubat. Ang liwanag dito ay butil-butil. Binabagtas ang mga siwang ng dahon, nagiging alikabok ng ginto sa hangin. May mga ipis na gumagapang sa paa, may langgam na nagliliparang parang pinalipad ng di nakikitang palad. Sa may paanan ng matandang balete, napansin niya ang isang hanay ng tuyong sanga, makapal, parang lansangan ng kahoy. Sinimulan niya ang pagputol. Ang gulok ay kumakatkat sa ugat ng sanga, sa ritmong alam na ng kaniyang kalamnan. Maya-maya, ibinuntun niya ang mga tuyong kapilas, inilapit sa latang may baga upang patingkarin ang init bago itali. Ngunit isang biglang ihip ng hangin ang dumungaw mula sa kailaliman ng gubat. Kinuha ang baga na parang laruan at inilaglag ito sa pailalim. Tumbok ang isang punso. "Aray!" May pumitik na tinig, matinis ngunit malinaw. Napaatras si Gani. Sa ibabaw ng punso, nagningas ang munting apoy, at sa gilid nito, isang liit na nilalang ang nanginginig. Hindi ito puti o berde gaya ng naituturo sa kanya noon, kundi pula. Mula sa sombrerong parang sa kawal hanggang sa pares ng tsinelas na tila pinagputulan ng hinog na sili. Ang kanyang muka ay kulubot na kay tamis at ang mga mata ay kumikislap na parang butil ng sinabar sa araw. "Patawad!" Dali-daling dinampot ni Gani ang isang dakok lupa. Tinabunan ang nagbabadyang lumaki na apoy. "Hindi ko sinasadya. Nahatak ng hangin ang baga." Ang pulang nilalang ay tumikhim, sinisipat si Gani mula ulo hanggang paa. Hindi lahat gumagawa ng ganyan. Ang iba, kapag nakakita ng ningas, papalakihin pa yan para lang masabing mainit ang kanilang pag-asa. Umirap siya, ngunit may ngiting lumitaw. "Ako si Dakailan,
Bantay ng mga pilapil sa ilalim ng lupa at tagaayos ng apoy na hindi dapat sumobra. Gani po ako, maingat na sagot ng binatilyo. Nangangahoy lang. Kailangan ng inay ko ng gatong. Pasensya na kung naistorbo ko ang lugar nyo. Hindi ka nag-istorbo, iniligtas mo ako. Tugon ng pulang duwende, sabay turo sa gilid ng punso. Doon, makikitang may buhol ng tuyong damo na madaling madadarang. Kung hindi mo nalunod ang apoy, tiyak na masusunog ang lagusan namin. At kapag nasunog ang lagusan, masusunog ang mga tanda, mga alituntunin, mga pangako. Napakurap si Gani. May lagusan? Marami, ngiti ni Dakailan, pero hindi para sa lahat. Itinaas niya ang maliit na kamay, kumalansing ang isang kwintas na gawa sa butil ng palay. Halika, may dapat kang makita kung handa ang iyong puso. Ngunit bago ang lahat. Napatigil ang duwende, tila nakadama ng isa pang hininga sa paligid. Mula sa kanang masukal na bahagi, may tunog ng tuyong dahon na naapak-apakan. Si Manang Bising, ang kilalang mambabarang sa kabilang purok, ay dahan-dahang lumilitaw. May dala siyang sako at isang tungkod na may nakataling buto ng manok. Sa kanyang baywang, nakasabit ang mga garapon na ang loob ay may kumikislot na mga uod at kuliglig. Nakakatunog ang mga mata na hindi nararapat makakita. Bulong ni Dakailan, dumudungaw mula sa gilid ng punso. Ako'y lalong maiinitan kung papalapit yan. Si Gani, bagaman kabado, ay napakatitig. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya nakikita. Ako lang ang nandito. Ngunit alam niyang hindi iyon buong-buo ang katotohanan. Kilala si Manang Bising sa baryo. Ang kanyang tingin ay parang karayom. Kahit saan itusok, may nadadarang. May maamoy akong kakaiba. Malamig na wika ni Manang Bising. Tila sa hangin nakikipagdaldal. Amoy ng lumang pangako. Naglakad siya palayo, ngunit ang latigo ng kanyang tingin ay nag-iwan ng bakas sa balat ng umaga. Nang makalayo ang matanda, huminga ng maluwag si Gani. Ano yung sabi mong dapat kong makita? Nakita mo kung paano ang apoy ay kay daling magpakalayo sa may hawak nito, sagot ni Dakailan. Ngayon naman, ipapakita ko kung bakit may mga bagay na kahit maliit ay kayang magligtas ng buong araw. Lumuhod ang pulang duwende at hinaplos ang pinakataas ng punso. Parang pinto na may di nakikitang bisagra, bahagyang bumuka ang lupa at lumabas ang malamlam na liwanag na kulay bigas na bagong bayo. Umalingasaw ang amoy ng pinatuyong palay. May kasamang samyo ng bagong ani at ambon na huling umiyak noong nakaraang tag-ulan. Bago ka pumasok, sabi ni Dakailan, at ang tinig niya ay parang kampana sa loob ng banga, may 3 alituntunin. Una, huwag kang lilingon hanggang hindi ko sinasabi, dahil ang likod ng daan ay mas mahilig mag-anyaya kaysa sa unahan. 2, napakunot noo si Gani. 3 siguro? Sa amin, may sarili kaming bilang. Ngiti ng duwende. Ngayon, ang 2, huwag kang titikim ng asin habang naroon ka. Ang asin ay nagpapaalala sa dila at kapag sobra ang alaala, nauupos ang panata. At 3, huwag mong babanggitin ang tunay mong ngalan kahit kanino maliban sa akin. Ang ngalan ay tali. Kapag natali ka, kahit gaano kalayo ang nilakad mo, babalik ka sa kung saan ka ipinanganak at doon ka mabaon. Tumango si Gani, pinisil ang hawakan ng gulok at binitawan din. Bakit ako? Dahil sinindihan mo ang apoy, sagot ni Dakailan, at ikaw din ang nagsara sa bibig nito. Kaya mong magbukas at magsara. Mas kailangan yon sa loob. Bago sila tuluyang bumaba, sumulpot sa isip ni Gani ang mukha ng ina, si Aling Nena, na nagsasalok marahil ngayon ng lugaw para kay Maya. Nagtimbang ang loob niya, ang gatong na kailangang maiuwi
kontra sa tawag ng isang lihim na mundong hindi araw-araw nagbubukas. Napatingin siya sa bakol, sa tali, sa mga sanga. Sandali, kailangan ko ring mag-ipon. Kung gabihin ako, akala mo ba'y gabihin ka? Singit ni Dakailan at ang ngiti nito'y may hiwang lihim. Sa amin, ang dilim at liwanag ay magpinsan. Naglalagari sila sa oras. Sa tingin mo, isang tibok lang ng araw ang mawawala. Ngunit ang oras ay parang abaka. Minsan, madaling mahila. Hindi na nagtanong si Gani. Hindi dahil sa hindi niya gustong malaman, kundi dahil sa pakiramdam na maraming sagot ang mangungulit sa kanya kung sisimulan niya. Pinagdikit niya ang mga daliri, tinama ang pintig sa pulso at tumigil sa pag-aalala. Sige. Bumaba sila. Ang loob ng punso ay hindi mababa kung hindi malalim at hindi tulad ng inaasahang lungga ng langgam, kundi parang koridor ng gilingang bato. Sa dingding, may nakabao mga butil ng palay na kumikislap. Parang bituin sa loob ng tinapay, nagkukubli ngunit handang tumubo. Anong lugar ito? Tanong ni Gani, halos pabulong. Pilapil ng alaala, sabi ni Dakailan. Dito nagtatago ang mga kwento ng aming lahi. Kapag may taong nakagawa ng bagay na dapat maalala, pagtawid na hindi tumapak sa palaka, pagdagit ng apoy bago ito lumamon, may butil na inilalagay dito. Kapag dumami ang butil, umaawit ang lupa. Kapag umawit ang lupa, umaangat ang ani. May humuhuni sa hangin. Hindi kuliglig, hindi ibon. Parang pinongkulintangan na hinuhugasan ng ulan. Sa dulo ng pasilyo, may nakabukang pinto na sinasalubong ng yumuyukong mga tangkay ng palay, gintong-ginto at sa pagitan nila lumilipad ang mga ilaw na parang alitap-tap na may laylayan ng sinulid. Bakit mo ako ipinapasok? Ulit ni Gani, dahil ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na kaba kundi parang katanungang may kaakibat na tungkulin. Dahil may kailangan kami, sagot ni Dakailan. At kapag tinulungan mo kami, may maihahandog din kami sa inyo. Tumingin ito sa mga butil. May bunton kami ng palay na hindi natutuyo. Huwag mong isipin kung paano. Ang mahalaga, hindi ito regalo, Gani. Ito'y panata. Ang tumanggap ng biyaya, magtatanim ng biyaya. Sa gilid ng guni-guni ni Gani, biglang kumislap ang mukha ni Tiang Dalen, ang kapatid ng kanyang ina na laging nagpaparinig na kung hindi tamad si Gani ay matagal na silang nakaangat. Sumunod ang anyo ni Kuya Rowel, pinsan niyang laging may irap kapag hinahati ang ulam. Parang mga aninong dumaan at agad ding nawaglit sa pagsirit ng liwanag mula sa loob. Handa ka na ba? Tanong ni Dakailan. Hahanda-handa, sagot ni Gani. At napangiti rin. Hindi niya alam kung saan galing ang biro, pero sa harap ng hiwaga, minsan ang ngiti ang nagpapantay ng timbangan. Humakbang sila sa pinto. Sa unang yapak, parang dumulas ang paa ni Gani sa damuhan na hindi basa. Sa ikalawa, naramdaman niyang humihinga ang lupa sa ilalim, marahang umaalon. Sa ikatlo, at tandang-tanda niya ito, nawala ang tunog ng sariling paghinga, napalitan ng marahang lagitik ng palay na tila dinidikdik sa lusong. Ang liwanag ay kumapal, ngunit hindi masakit sa mata. Ang hangin ay may anghang na parang bagong ani na kakanin. Pagdilat niya, sumalubong ang kailalimang bukid. Mga pilapil na paikot, paikislot, tila sinulid na binuhol ng kamay na marunong. Sa ibabaw ng bawat pilapil, may naglalakad na maliit na nilalang, pula, berde, puti at kayumanggi. Ang iba'y may daladalang sisidlan ng hamog. Ang ilan, mga pangalay na kawayan. Ang ilan pa, mga lamparang may apoy na hindi nakakapaso. Sa gitna may mataas na bantayog, hugis bigas na bato, at sa tuktok nito, nakapatong ang isang bunton ng palay na nagliliwanag na parang araw na kinuyom sa palad. Narito ka na, bulong ni Dakailan
At sa unang pagkakataon, narinig ni Gani ang pagod sa tinig ng duwende. At narito rin ang dahilan kung bakit kita pinaakyat mula sa ibabaw. Lumapit ang dalawang pulang duwende, may dalang bandehadong yari sa bao. Para sa panauhin, wika nila. Sa bandehado'y nakalagay ang tinapay na tila gawa sa dinurog na bigas at pulot. Automatikong naalala ni Gani ang ikalawang alituntunin, huwag titikim ng asin. Wala namang asin sa harap niya, pero ang tukso sa anumang alay ay nasa paggalang, hindi sa sangkap. Napakagat siya sa loob ng pisngi at marahang umiling. Salamat po, baka po mamaya. Nagkatinginan ang mga duwende at tumango, tila natuwa. Ang may sakit sa dila ay hindi laging gutom, sabi ng isa. At sa misteryosong paraan, naging papuri ang kasabihang iyon. Ipinakilala si Gani sa mga tagapagbantay ng banderang pilapil, sina Lukban, Berde, Sinuod, Kayumanggi, at Payaw, Puti. Ikinuwento ni Dakailan na ilang gabing sunod-sunod, may nilalang na hindi nila makita ang anyo ang kumikiskis sa gilid ng bantayog, at sa bawat pagkiskis, may butil na naglalaho. Kapag nagpatuloy iyon, mamamatay ang awit ng lupa. Kapag namatay ang awit, lulugmok ang ani, hindi lamang nila, kundi maging ng mga tao sa ibabaw. May magnanakaw ng butil? Wika ni Gani, nanlilisik ang pag-aalala. Sino? Hindi namin alam, sagot ni Payaw, ang puti na may lamparas ano. Ang anino nito ay malaki ngunit ang galaw ay maliit. Minsan parang gagamba, minsan parang insekto, minsan parang tao. Napahigpit ang kamao ni Gani. Sa baryo marami ng ganitong kwento, mga bagay na unti-unting kumakain ng lakas ng mga tanim ng loob ng tao. At sa gilid ng isip niya, muling sumulpot ang alaala ni Manang Bising, ang kanyang mga garapon, ang kuliglig na tila may sinusundang kumpas ng daliri. Anong gusto niyong gawin ko? Tanong niya. Magbantay ka tao, sagot ni Dakailan. Hindi ka kilala ng halimaw bilang amin at may hawak kang apoy na marunong kang patayin. Yan ang mas mahalaga. Marami ang nagpapayabong ng ningas, kakaunti ang marunong huminto sa oras. Kailangan namin ng bantay na may ganyang loob. Kung ganyan, sabi ni Gani, magbabantay ako, pero nilingon niya ang malamlam na langit sa ilalim ng lupa na parang salamin ng umagang iniwan sa ibabaw. Kailangan kong umuwi bago maghapon. Nangako ako kay inay. Bago maghapon, ulit ni Dakailan at may hiwatig ng tukso sa boses. Magbibilang tayo, Gani. Kapag tumunog ang kulintangan ng ambon ng 3 ulit, tapos ang bantay mo, babalik ka sa pinto. Ako ang magsasabi kung kailan ka lilingon. Tumango si Gani. Sige. Dinala siya sa gilid ng bantayog kung saan ang aninong sinasabi ay madalas dumaan. Doon, sa pagitan ng 2 pilapil, may banayad na ngalang nangal. Parang sinasakmal ang lupa ng hindi nakikitang bibig. Umupo siya, tinutok ang pandinig sa mga tunog ng paligid. Tikatik ng hamog sa dahon, dambol ng maliliit na paa, huni ng ilaw na napapagod, at sa di kalayuan, ang pagaspas ng pakpak ng kuliglig na tila napupunit sa dulo. Kung may dumating, habilin ni Dakailan, huwag kang tumakbo. Huwag mong hayaang mangibabaw ang takot. Ang takot ay asin din. Pinaalala ka nito sa iyong katawan hanggang makalimutan mo ang panata. Tumango si Gani, pinisil ang gulok na muling isinukbit sa tagiliran. Hindi ako tatakbo. Lumalim ang himig ng lupa. Ang mga ilaw ay dahan-dahang nagtipon, parang mga mata ng mga taong dumudungaw sa isang entablado. Sa unang kulintangan ng ambon, wala pa. Sa ikalawa, may abnormal na kilap sa gilid ng pilapil, isang kislap na parang mata ng alupihan. Sa ikatlong ngaw, hindi tunog ng tao, hindi rin hayop. Isang galawang sumulpot, madulas, manipis at mahaba, parang aninong hinabi mula sa sinulid ng gabi. Gumapang ito sa mismong gilid ng bantayog
kung saan ang mga butil ay pinakamatingkad. Humugot ng hininga si Gani. Hoy! Hindi sigaw, hindi pa bulong. Isang tinig na pinigilan ang sarili sa takot at dahil doon, naging matatag. Hindi iyo yan. Ang anino ay tumigil, para bang tumingin. At sa tingin na iyon, saglit na nagbalat ang dilim at may nakita si Gani. Mga paa na parang sa tao, subalit may mga titik na nakasulat sa balat. Kumagapang paibaba tulad ng mga bubuyog sa pugad. Mga titik na pamilyar ang hapit, mga orasyon. Sa baryo, iilan lang ang may ganyang kamay. Bago pa siya makalapit, kumawala ang anino, tumalon sa kabilang pilapil at lumusot sa pagitan ng mga tangkay. Hinabol ito ni Gani, hindi sa bilis ng paa, kundi sa bilis ng tingin. Sa bawat kislap ng ilaw, sa bawat pagkikislutan ng hamog, ginuguhit niya sa isip ang landas ng nilalang. At nang aabutin na niya ito, bigla itong naghati, parang humaba at naging tatlo, saka naglaho na parang usok. Napahinto si Gani. Sa kanyang batok, umalon ang lamig. Dakailan! Mabilis na lumapit ang pulang duwende, kasama sina Lukban at Sinuod. Nakita mo? Hindi ko naunahan, amin niya. Pero nakita ko ang mga titik sa balat, may orasyon, hindi inyo, hindi amin. Nagkatinginan ang mga duwende. Kung ganoon, mabigat ang salita ni Dakailan. Hindi kami nagkakamali. May kamay ng tao sa pangunguha ng butil. At sa salitang tao, parang may sumipol na lamig sa kaloob-looban ng lupa. Sa isip ni Gani, lumitaw ang mga garapon ni Manang Bising. Hindi niya sinabing pangalan sapagkat ang pangalan ay tali. Ngunit ang bigat sa dibdib niya ay parang maliit na pako na sumuot sa troso. Hindi ganap na masakit, ngunit ramdam na ramdam. Magbabantay ka pa ba? Tanong ni Payaw. Oo, sagot ni Gani. Hanggang matapos ang 3 tugtog, hanggang sabihin niyo. At tumunog ang kulintangan, marahang iyak ng ulan sa tanso. 1, 2, 3. Pwede ka nang bumalik, sabi ni Dakailan. At pwede ka nang lumingon. Doon lamang binalikan ni Gani ang pinanggalingang pinto. Ang daan ay tila maiksi kaysa kanina, parang nilamangan nila ang hangin. Sa bawat hakbang pauwi, naramdaman niyang bumibigat ang mga daliri. Parang may sinasalo siyang hindi niya nakikita. Sa bungad, nagbukas ang lupa at pumulupot sa kanila ang samyo ng karaniwang umaga. Maraming salamat, wika ni Payaw. Bukas ulit, kung papayag ka. Kung kakailanganin niyo ako, sagot ni Gani. Nandito lang ako. Bago siya lumabas ng tuluyan, hinawakan ni Dakailan ang laylayan ng kanyang kamisa. Ito, sabi niya. Sabay abot ng isang butil, maliit, ngunit mabigat sa palad at may kumikintab na dilaw sa loob. Isang paalala lang, kapag hindi ka sigurado, hawakan mo ito. Sumasagot ang butil sa tanong na hindi masabi ng bibig. Salamat, tugon ni Gani at itinago ang butil sa bulsa. Sumampa sila pabalik sa ibabaw ng mundo. Ang sikat ng araw ay mataas na, hindi pa tanghali. Ngunit parang hindi na rin umaga. Binuhat ni Gani ang binalot na mga tuyong sanga, pinatay ang natitirang baga sa lata at humakbang pauwi. Sa daan, dumaan siyang muli sa palayan. Ang hangin ay may kakaibang kilap at ang mga maya ay tila mas maliksi sa paglukso. Sa may paanan ng gulod, muling sumalubong ang tingin ni Manang Bising mula sa ilalim ng payong na aninong dala ng mangga. Hinihimas niya ang isang garapon at ang mga uod sa loob ay gumugulong. May amoy ka, anya, bahagyang nakangiti. Amoy na parang bagong ani na hindi pa nagsasambang. Hindi sumagot si Gani. Wala rin siyang gustong sabihin. Binilisan lamang niya ang hakbang. Pinipisil ng daliri ang butil sa bulsa. Mainit ito. Parang tiniyapong bigas na bagong hango sa kawa.
Pagdating sa kubo, sinalubong siya ni Maya, nakataas ang 2 kamay. "Kuya, ang tagal mo! Si Inay!" Napahinto ang bata, nagulat sa sariling salita. "Kaninang kahapon ka pa hinihintay." "Ha?" Napatawa si Gani, pagod at sabik. "Anong kahapon? Ngayon pa lang." Lumabas si Aling Nena, nanlalalim ang mata, maputla. Sa kanyang tingin, may saya dahil naroon ang anak at may takot dahil may bagyong hindi alam ang pinagmulan. "Anak!" Bulong niya, nanginginig ang labi. "Saan ka galing?" "Akala ko isang araw ka lang aalis." Tinamaan si Gani ng kaba na parang kidlat na walang kulog. "Bakit po, Inay?" "1 linggo ka nang hinahanap ng mga tao," sagot ni Aling Nena, at gumuhit ang linya ng pagod sa pagitan ng kanyang kilay. 1 linggo. Nalaglag ang tingin ni Gani sa kanyang palad, sa butil na nakatagong kumikirot sa bulsa. Sa labas, ang hangin ay naging matigas, parang baso. Sa loob, ang apoy sa kalan ay biglang sumindi sa sarili nito, humahalik sa kawali na parabang na-miss ang mga araw na wala siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa ilalim ng lupa, inamin ni Gani sa kanyang sarili, may kapalit ang bawat liwanag at ang oras ang unang nagbabayad. Hindi pa tuluyang naaalis ang alikabok ng daan sa mga sakong dala ni Gani nang sumalpok sa dibdib niya ang yakap ni Aling Nena. Mahigpit, nanginginig, tila yakap na humahabol sa 1 linggong na walang tibok ng puso. "Anak!" bulong ng ina, boses na galing sa kailaliman ng pagod. "Akala ko hindi ka na babalik." "Bumalik naman po ako agad," sagot ni Gani, saka huminto na alimpungatan sa hirap na salitang iyon. "Inay, sa pakiramdam ko, sandali lang akong nawala." Sumingit si Maya mula sa likod ng ina, yakap ang retasong manika. "Kuya, ang sabi ng mga tao kinain ka raw ng gubat, pero nanaginip ako kagabi. May ilaw na pula na naglalakad sa damo." Sabi ko, "Yun si Kuya." Tapos, ayun, dumating ka. Ngumiti si Gani at hinaplos ang buhok ng kapatid. "Matapang ka talaga, Maya." Ngunit sa loob-loob niya, ang mga salitang 1 linggo ay parang buhanging pumasok sa sapatos. Hindi agad inaalis, pero ramdam sa bawat hakbang. Sa mesa may nakasahod na mangkok ng lugaw, umuusok, may bahid ng asin. Napalunok si Gani, biglang uminit ang maliit na butil sa bulsa niya, tila nanunulyap. Pinisil niya iyon, lihim na paalala sa alituntuning, huwag titikim ng asin habang naroon ka. Narito siya sa ibabaw, sa bahay nila. Ngunit ang bigat ng paalala ay parang tali na, basta't hinawakan, kakapit sa pulso. Maingat siyang kumuha ng kaunti, hindi niya idinikit ang dila sa asin. Tinikman niya sa gilid ng bibig, inikot ang kutsera. Hindi niya alam kung bakit masyadong maingat ang kilos niya, pero tila may nakabantay sa galaw ng dilat alaala. "May naghahanap sa iyo," wika ni Aling Nena habang pinupunasan ang gilid ng mangkok. "Si Kapitan, ang mga tanod, pati ang pinsan mong si Roel, si Tiang Dalen. Dinala pa ako kay Manang Bising. Sabi niya, may humihila raw sa iyo sa ilalim. Nag-alay siya ng asin sa apoy at pinasinghot ako ng usok." Napapikit ang ina, tila napapadalaw ang amoy. "Nagbayad ako ng 2 itlog at ng 5 piso. Sabi ni Manang, babalik ka kapag nakalimutan mo ang sarili mong pangalan." Kinilabutan ako. Biglang natahimik si Gani. Ang ikatlong alituntunin ay nagkislap sa utak. Huwag babanggitin ang tunay na ngalan sa kahit kanino maliban kay Dakailan. Sa labi niya, ang pangalan niyang Gani ay parang lumang damit na biglang napansing may borda pala. Maingat niyang itinulak palayo ang takot, sinapo ang kamay ng ina. "Nandito na po ako, Inay." Kumatok sa pinto sina Kapitan at 2 tanod. Naupo sila sa bangkito
Nagtanong na parang naguukit ng kalendaryo. Saan ka nagpunta? Bakit ka hindi sumigaw? Bakit walang nagdala ng balita? Sumagot si Gani ng totoo at hindi totoo. Naligaw po ako sa kawayanan. Sinundan ko ang ibon. Natulog saglit. Sa bawat salitang inilalabas niya, naramdaman niyang para siyang nagtitimbang ng tumpok na palay. Huwag sobra, huwag kulang, baka mahulog ang butil. Nag-iingat ka dapat, iho. Winika ni Kapitan, ngunit may lambing sa tono. Maraming mata ang gubat, marami ring bibig. Nagbili nito na sa susunod, sabihan ang ina kung saang bahagi mag-iipon ng tuyong kahoy. Nang makaalis na ang mga tanod, sumunod naman sina Tiang Dalen at Kuya Roel. Ang dala nila ay matang nagbibilang at ngiting malapad pero manipis ang laman. Ay, ayan na ang bida! Sigaw ni Tiang Dalen, pilit ang lambing. Ano raw? May narinig ka bang tumatawag sa iyo? Nabaon ka ba sa punso? Hay, kung ako ang ina mo. Nako, matagal na kitang ipinagdasal ng todo-todo kay Manang Bising. Tinitigan si Gani ni Roel, nakaarko ang kilay. Wala kang napulot na kakaiba pinsan? Larawan? Barya? Agimat? Baka naman may naipangako ka na hindi mo alam. Baka sakaling may ibinahagi sa iyo doon. May diin ang huling salita, parang kutsilyong tumatama sa gulugod ng troso. Sumingit si Aling Nena, magalang ngunit may diin. Salamat sa pag-aalala, Dalen. Kaso pagod pa ang anak ko. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan ng mahaba. Magaan lang, Nena, sagot ni Tiang Dalen, ngunit hindi na itago ang kumikislap na patalim sa mga mata. Alam mo na, ang pamilya, umiikot ang balita. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Gani. Kung may kailangan kayo, bigas, asin, o kung ano pa, alam mo ang bahay namin. Sa tono niya, ang kailangan ay parang tawag ng utang. Pagkaalis nila, napatda si Gani. Parang may nagpalamig sa hangin. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, tumayo si Manang Bising sa lilim ng mangga, hawak ang tungkod na may buto ng manok. Umusal ito ng kung anong hindi naririnig, saka tumingin sa kubo ni Gani na tila sinusukat ang mga dingding. Anak, bulong ni Aling Nena, kung may kakaiba kang nakita, huwag muna. Huwag mo munang sabihin kahit kanino. Hayaan mong dumaan sa gising ang panaginip. Tumango si Gani. Opo. Ngunit sa bulsa niya, umuusok ang init ng butil. Maliit na balon ng liwanag na ayaw matulog. Kinagabihan, nang humimbing na si Maya at pumiyok ang mga kuliglig sa labas, tumayo si Gani. Tahimik niyang sinuot ang lumang kamisa, dinala ang gulok at tinungo ang kawayanan. Gabing walang buwang higit ang kinatatakutan ng karamihan. Pero sa kanya, ang dilim ay parang telang pamilyar. Kahit hindi nakikita ang burda, alam mo kung nasaan ang tahi. Tabi-tabi po, bulong niya, at ang mga damo ay nagpadaan. Sa punso, nag-abang ang munting ningas ng lamparang hindi niya dala. Doon pa lang niya napansing ang liwanag ay galing sa loob. Nauna na si Dakailan. Handa ka ba? Tanong ng pulang duwende. Nakaupo sa gilid ng punso na parang diwatang maliit na nagbabantay sa pintuan. Handa, sagot ni Gani. At kahit nangangapal ang kaba, sinundan niya ang ritmong natutunan na ng paa. Isang hakbang, huminga. 2 hakbang, isiguro ang bulsa. 3, isuko ang bigat sa lupa. Bago bumuka ang lupang pinto, itinaas ni Dakailan ang kanyang kamay. Ngayong panauhin ka ng pilapil, hindi ka na basta panauhin. Maririnig mo ang alituntunin, hindi lang ang bilin sa pinto. Kapag tinanggap mo, hindi lang biyaya ang darating, kundi pananagutan. Kinuha nito ang munting kwintas na palay at idinikit sa noo ni Gani. Pakiramdaman mo. Pumikit si Gani. Sa dilim ng talukap, sumulpot ang tinig na parang pinaghabing kulintangan at hampas ng alon sa bahagyang lumubog na batuhan.
Isa-isang tumiklop ang mga salita sa loob niya. Una, huwag kang lilingon kapag parehong bata at matanda ang tumatawag. Bakit? Tanong ng isip niya. Dahil gumagaya sa bata ay takot mong dating daan at ang gumagaya sa matanda ay pagod mong gusto kang hatakin pabalik. Ikalawa, huwag mong kalimutang magpasalamat bago at matapos ang bawat tawid. Bakit? Dahil ang hindi nagpapasalamat ay binubutas ang saklob ng kanyang ulo. Basa ang isip, nababaha ng ingay. Ikatlo, ingatan mo ang iyong ngalan. May ngalan ang bagay, tao at dahon. Ang sino mang may hawak sa ngalan mo ay may hawak sa anino mo. Bakit? Dahil ang anino ang unang nawawala. Kapag ikaw ay ninanakawan, lutong nidakailan sa mismong hangin at nagbukas ang lupa. Pumasok sila sa pilapil ng alaala. Ngayon, iba ang tunog. Mukhang may pulong sa gitna ng kabukiran. Nakatipo ng mga duwende, pula, puti, berde, kayumanggi, sa paligid ng bantayog na hugis bigas. Sa ibabaw, marahang kumikilos ang buntong butil na parang humihinga. Sasalubungin natin ang unang pagsubok, anunsyo ni Payaw, hating gabi ang boses, maliwanag ang mata. Hindi ito laban, isa itong pagdaraan. Iniharap nila kay Gani ang sisidlan na yari sa bao. Sa loob nito, patak ng hamog na tumitibok. Dalhin mo ito sa dulo ng daang walang anino at ibalik ng walang nabawas. Pag nabawas, may alaala kang maiwang bukas sa hangin. Kapag may naiwan, may makakakuha. Napakunot ang noo ni Gani. Paano kung... Huwag mong isipin ang paano kung, singit ni sinuod na kayumanggi. Sa daang walang anino, ang paano kung ang nagiging hukay. Nagasgas ang utak ni Gani sa kakaibang pangungusap, pero tumango siya. Hawak ang sisidlan, sinundan niya ang pula sinulid na itinali ni Dakailan sa kanyang pulso. Tanda ng gabay, munting alamat na umiilaw sa dilim. Ang daang walang anino ay hindi tulay. Isa itong masikip na pilapil na pinapagitnaan ng palay na halos umabot sa balikat. Sa bawat hakbang, naghuhugas ang mga butil sa kanyang braso. Ang mga ilaw sa paligid ay parang pinipigang alitap-tap, papintig-pintig. At sa unang 5 hakbang, walang nangyari maliban sa himig ng lupa. Sa ika-6, Kuya, boses ni Maya, ubod ng linaw, waring katabilang sa balikat. Humigpit ang kapit ni Gani sa sisidlan. Huwag lilingon, paalala niya sa sarili. Bata ang tumatawag. Sa ika-7, Anak, boses ni Aling Nena, manipis at pagod. Humakbang siya. Huwag lilingon, matanda ang tumatawag. Sa ika-8, boses niya mismo. Gani, hindi maamo ang tono, kundi mapang-usisa. Sino ka ba talaga? Doon, halos natigilan siya. Saan galing ang tinig na iyon? Sa loob ba o labas? Bumigat ang sisidlan. Parang may kamay na humila sa hamog palabas, nagtatangkang tikman ito. Pinisil ni Gani ang butil sa bulsa sa pamamagitan ng tuhod. Hindi niya mailabas ang kamay. Parang tumugon ang butil. May init na uminog sa baywang niya, sumuot sa dibdib. At ang bigat sa sisidlan ay dumaang parang ulan sa atis. Dumulas, bumagsak, pero hindi natapon. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Sa daan, sa hamog, sa butil, basta nagpasalamat siya. Sa ika-9 na hakbang, may dumaan na aninong pahaba sa dulo ng pilapil. Mabilis. Tumalon ang puso niya. Ang daang walang anino ay walang anino. Dapat walang anino. Kung may aninong dumaan, ibig sabihin may bagay na hindi sumasang-ayon sa batas ng daan. At ang hindi sumasang-ayon sa batas ay alinman sa malakas o mapanlinlang. Dakailan, pabulong na tawag ni Gani, hindi tumitingin.
Ramdam niyang sumabay ang duwende sa likod, tahimik na tahimik, parang lamok na marunong magdasal. Nang marating nila ang dulo, may munting batong platito na hinihintuan ng sisidlan. Inilapag ni Gani ang bao. Ang patak ng hamog sa loob ay buo, kumikintab, walang nabawas. Umalingaw-ngaw ang kulintangan, isang tugtog na parang sumisingan ng liwanag sa ibabaw ng mga butil. Natapos, sabi ni Payaw, ngiting mapakla at masaya. Tumawid ka nang hindi pinunit ng tawag. Unang pagdaraan pa lamang yan, dagdag ni Lukban na berde, sabay abot ng pulbos sa palad ni Gani. Abo ng inang palay. Idampi mo sa hangin kapag may lakad ang anino. Kapag tao ang may katawan ng anino, kakapit ito sa balat niya at aamoy siya ng pinaghalong uling at bagong bayo. Nagbantay sila sa gilid ng bantayog habang nagpapalit ang himig ng lupa. Sa unay katahimikan. Sa pangalawa, huni ng kuliglig na parang pinagpapahinga. Sa ikatlo, isang pagaspas, mabagal sa simula, tapos biglang bumulusok. Umilaw ang mga palay at sa kislap na iyon, dumaan ang maliit at mahaba na nilalang, paikot sa paanan ng bantayog, parang pisi ng usok. Ngayon, bulong ni Dakailan. Hinipan ni Gani ang abo ng inang palay. Kumalat ito sa hangin na parang alimuom sa hapon. Sumiksik ang pulbos sa gilid ng gumagapang na dilim at saglit may balat na sumungaw. Braso na may sulat, mga titik na umiindayog na parang buhay. Sumigaw ang panginginig ng lupa, kumabig ang anino, tinakasan ng liwanag, tumalon sa kalsadang palay, gumapang sa pilapil, mabilis, kung paanong ang takot ay laging mas mabilis kaysa sa taong humahabol. Huwag mong habulin sa daan, saway ni Sinuod. Baka dalhin ka sa lugar na wala ka nang pabalik. Pero humakbang si Gani. Atunadong-atunado ang katawan sa liksi. Ilagay tayo sa tapat, kung saan daraan sa ibabaw, may iiwan niyang bakas. Tandaan mo ang amoy, sabi ni Dakailan. Uling at bagong bayo. Humaba ang gabi sa ilalim. Nang humudyat ang kulintangan upang tapusin ang bantay, pumikit si Gani at nagpasalamat sa daan at sa liwanag. Hindi niya alam kung kanino buti ang nagmumula, pero ginawang ugali na ang pasasalamat, isang himaymay na tatahi sa mga susunod na hakbang. Lumabas sila sa pinto ng punso na parang sinupsop sila ng lupa pabalik sa ibabaw. Sa kawayanan, malamig. Ang hamog ay kumakapit sa lumang kamisa. Bumaba si Gani sa gulod, dumaan sa lilim ng mangga kung saan madalas tumambay si Manang Bising. Doon, sa taas na abot kamay ng tao, may manipis na guhit na kulay abo sa katawan ng puno. Hindi likas sa mangga, hindi rin putik. Dinikit niya ang ilong. Pumasok sa baga niya ang amoy. Uling na pinadaan sa apoy na may amoy bigas. Uling na parang sinapawan ng langis na galing sa kakanin. Namilog ang mundo sa tingin ni Gani. Naalala niya ang braso ng anino, mga titik na gumagapang na parang bubuyog na may utos. Sa gilid ng kanyang pagdududa, may umusbong na pangalan na ayaw niyang sabihing buo para hindi maging tali. Humikab ang madilim na damo, tumilaok ang malayong manok, kailangan na niyang umuwi. Pagdating sa kubo, nakabalik ang apoy sa kalan, nagsasayaw na parang batang nasabik sa bagong kahoy. Nakahiga si Maya, ngumingiti sa panaginip. Si Aling Nena ay gising, nakatingin sa bintana, parang tinatahi ang dilim sa liwanag ng pagsikat. Anak, sabi niya, walang galit sa boses, puro pag-aalala lang. Huwag mo akong iiwan ng hindi nagpapaalam. Pumunta lang po ako sa kawayanan, sagot ni Gani, umupo sa tabi ng ina. Nangangahoy. Kung saan ka man pumunta, sabi ni Aling Nena, may mga mata doon na hindi akin. Hindi ko alam kung kanino. Kapag may di mo maipaliwanag, huwag isarado ang bibig mo. Pero huwag mo ring isubo ang takot mo. Hindi yon pagkain. Nagkatinginan silang mag-ina.
Sa saglit na iyon, parang lumuwag ang higpit ng oras sa pagitan nila. Inilabas ni Gani ang maliit na butil at pinahawak kay Aling Nena. Sa iyo muna, inay. Mainit yan kapag may delikadong magaganap. Butil? Nagtatakang wika ng ina, hinaplos ang munting liwanag na parang naglalaro sa balat. Parang butil na ginto. Paalala, wika ni Gani. Hindi kayamanan, paalala. Bakit mo alam yan? Tanong ni Aling Nena, ngunit hindi na rin niya piniga ang sagot sa hangin. Marunong ang ina kung kailan ang tanong ay dapat tularan lamang, hindi habulin. Makalipas ang ilang sandali, may mahinang katok sa pinto. Tao po, malamig na boses, may paggapang. Si Manang Bising. Nagpalitan ng tingin si Gani at ang ina. Binuksan nila ang pinto. Nasa may hagdan si Manang, hawak ang tungkod niyang may buto ng manok, sa baywang nakasabit ang mga garapon. Sa isa, lumalangoy ang kuliglig. Sa isa pa, parang usok na may maliliit na titik. Dumaan lang ako, sabi ni Manang, ngiting hindi abot sa mata. Para hindi ka uli mawala, magwisik kayo ng asin sa 4 na sulok ng bahay. Saka, itinaas niya ang garapon na may kuliglig. Pakawalan natin ito sa ilalim ng papag para laging gising ang bahay ninyo. Umigting ang butil sa palad ni Aling Nena, uminit, parang pinalo ng maliliit na kampana. Bahagyang nagulat ang ina, ngunit hindi ipinakitang masyado kay Manang. Si Gani naman, marahan ang boses, mahinahon. Salamat po, Manang. Marami pong salamat sa pag-aalala. Sa ngayon, magpapasalamat muna kami sa ligtas na pag-uwi. Kayo ang bahala, anya, at hindi na itinago ang tila pagkainip sa mukha. Basta tandaan mo, bata. Ang asin, yan ang naglalagda ng hangganan. Kung ayaw mong may makapasok, damihan mo. Kung gusto mong may lumabas, napatigil siya at tumawa ng mahina. Basta. Umalis si Manang, kumaluskos sa damuhan at kumakaway-kaway ang mga garapon sa kanyang baywang. Nang mahulog ang katahimikan, saka lamang binitiwan ni Aling Nena ang buntong hininga na kanina pa niya hawak. Hindi ko gusto yung kuliglig, aniya. Ni ako, sagot ni Gani. At lalo na ang asin. Kinabukasan, kumalat ang usap-usapan sa baryo. May mga palay umanong naninilaw ng hindi oras. May sariwang palitada ng uling sa likod ng mangga. May batang nakarinig ng kuliglig na umaawit ng pangalan ng isang tao. Walang makapagsabi kung kaninong pangalan, pero ang balita ay parang insensong nasindihan. Anumang dulo hinawakan, may usok. Dumating muli sina Tiang Dalen at Roel, dala ang balitang kapiling ng chismis. Dapat mo nang isipin, Nena, sabi ni Dalen, na lumipat ka na sa amin. Maliit ang kubo ninyo, mahina ang sahig, baka may malaglag sa ilalim. Tutal mahal namin si Maya, pwede ko yang alagaan. Sa likod ng mga salita, naroroon ang pagmamayari, hindi pag-aaruga. Hindi nagsalita si Gani. Pinakinggan niya ang bigat ng loob niya, parang batsyang puno ng tubig na ayaw mong mabuhusan. Marami pa kaming kayang patigasin, sagot niya, kalmado, at tiningnan ang sahig na yari sa kawayan. Basta't may kahoy at oras. Oras, ha? Ulit ni Roel, nagkakamot ng batok na parang may kating hindi nauubos. Parang marami kang hawak nun. Bago sila umalis, dumaan muli si Manang sa lilim ng mangga, sumipol sa garapon. Sa katawan ng puno nanatili ang guhitabo. Pinisil ni Gani ang bulsa. Wala na roon ang butil, nasa kamay ng ina. Ngunit kahit wala, natuto na siyang makinig sa hangin. May amoy bigas na dumadaplis sa ilong niya tuwing dumaraan si Manang. Uling at bagong bayo. Gabi. Muling nagpaalam si Gani. Hindi na sa salita, kundi sa bangkot tabing na inayos niya sa pinto. Tanda na, babalik ako. Tinungo niya ang punso. Hawak ang gulok hindi bilang sandata, kundi paalala na may kamay siyang marunong humaplos at huminto. Sumulpot si Dakailan.
Mapula ang ngiti at mahigpit ang kapit sa sinulid na konektado sa pulso ni Gani. "Handa ka na sa ikalawang pagdaraan?" tanong ng duwende. "Handa," sagot ni Gani. "Kahit hindi ko alam kung ano yon." "Magaling," ani Dakailan. "Dahil ang hindi mo alam ang nagliligtas sa iyo sa yabang." At pagbungad nila sa pilapil ng alaala, napansin ni Gani, kumurap ang bunton ng palay sa tuktok ng bantayog, para bang may hiningang hinahabol, may awit na nalalaglag sa pagitan ng mga butil. Dumarami ang bakanteng siwang. Bawat siwang ay munting sugat sa lupa. "Hindi pa ngayon ang paghahandog," sabi ni Payaw. Sinusukat ang liwanag na nalalagas, pero papalapit. "Papalapit saan?" tanong ni Gani. "Sa bunton na hindi tubig ang laman," tugon ni Sinuod. Buntong kasing bigat ng liwanag, kapalit ng panata. Ngumiti si Dakailan, ngunit may pagod. "Bago makarating ron, kailangan mong tahakin ang daan na walang anino nang higit pa sa nooy kaya mo. May humahatak sa awit ng lupa, baka sa ibabaw mo matatagpuan ang mga daliri." Humigpit ang hawak ni Gani sa abo ng inang palay. Sa malayo, umiyak ang kulintangan ng ambon. 1 beses, 2 beses, 3 beses, tila nananawagan. At sa gabing iyon, bago niya itinuntong muli ang paa sa pilapil, nagpasalamat si Gani sa daan, sa hamog, sa lamparan ng loob. "Salamat," bulong niya. Sa hangin, may sagot na hindi salita, isang payapa at matibay na pagtango ng lupa. Sa kabilang dulo ng baryo, maingat na itinabik ni Manang Bising ang takip ng isang garapon. Sumingasing ang loob, kuliglig na tila nagngangalit sa bibig ng salitang hindi dapat banggitin. Mamayang hating gabi, usal niya, lalakad ang pangalan. Sa kubo ni Nagani, yumakap si Aling Nena sa maliit na butil, mainit, nagbabala. At si Gani, hawak ang sisidlan ng hamog, humakbang sa daang walang anino, kung saan ang mga tawag ay parang pisi at ang tapang ay hindi sigaw, kundi ang hindi paglingon. Humahaplos ang hangin ng pilapil ng alaala sa balat ni Gani, malamig at puno ng mga tinig na mahirap mawari, mga huni, mga bulong, mga sigaw na parang alon sa malayong dalampasigan. Sa kanyang mga kamay, hawak ang sisidlan ng hamog na nanginginig, wari isang munting puso na hindi sa kanya. Sa tabi niya, nakasunod si Dakailan, habang sa likuran, nakabantay sina Payaw, Sinuod at Lukban. Hindi na ito gaya ng unang pagdaraan, wika ni Dakailan, nakatitig sa madilim na landas sa unahan. Mas mahaba, mas makipot, mas malikot. Ang daang walang anino ay may sariling galaw. Sa bawat hakbang, may alaala na susubok na hilahin ka. Kung bibigay ka, kakainin ka ng sarili mong anino. Napakagatlabi si Gani. Paano ko malalaman kung anino ko ang kumakain sa akin? Kapag narinig mo ang tinig na alam mong totoo, ngunit wala sa tamang oras, sagot ni Payaw. Kapag naramdaman mong may bigat na umaakyat mula sa talampakan mo, iyan ang anino mong gustong bumalik sa iyo. Huwag mong ibigay. Hinaplos ni Sinuod ang gilid ng pilapil. Huwag mong kalimutan, Gani, ang anino minsan ay hindi galing sa ilaw, minsan galing sa alaala ng iba. Kapag tinanggap mo iyon, mawawala ka. Tumango si Gani, saka huminga ng malalim. Itinapak niya ang unang paa sa makipot na pilapil. Agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang huni ng kuliglig, walang lipad ng maya. Kahit sariling hakbang niya ay tila pinupunit ng hangin bago makarating sa tainga. Sa ikalawang hakbang, may lumitaw na kumikislap sa gilid ng kanyang paningin. Mga mata ni Maya, ang kapatid. "Kuya," bulong nito, "samahan mo ko. Nag-iisa ako." Napapikit si Gani. "Hindi, wag ako liliko. Hindi ito totoo." Sa ikatlong hakbang, may tunog ng yantok na pumutok.
parang pinapalo ng tatay niyang matagal nang wala. "Anak," malalim na tinig, "bakit ka nag-iiwan ng ina mo? Ang mga lalaki hindi tumatakas sa tahanan." "Hindi ka totoo," sagot ni Gani sa loob ng kanyang dibdib. "Patay ka na. Ang patay, hindi tinatahak ang buhay." Sa ika-4, ang hangin ay biglang bumigat. Sa ilalim ng kanyang mga talampakan, parang may kumakapit na malamig na kamay, hinihila siya pababa. Muntik na siyang matisod, muntik nang matapo ng sisidlan ng hamog. Ngunit sa bulsa niya, uminit ang butil na ibinigay ni Dakailan. Pinisil niya iyon gamit ang kanyang hita, at ang bigat sa paanan niya'y nawala, parang usok na pinalipad ng hangin. "Salamat," bulong niya. Sa ika-5 hanggang ika-8, tuloy-tuloy siyang naglakad. Ngunit sa ika-9, may kakaibang anyo ang lumitaw sa dulo ng pilapil. Isang taong nakatalokbong, hawak ang garapon na puno ng kuliklik. Ang garapon ay naglalabas ng maliliit na titik na gumagapang sa hangin. Ang titik ay kumikislap na parang mga bubuyog. "Halika," sabi ng tinig na babae, pamilyar at malamig. "Hindi ka dapat nandyan. Ang totoong tahanan mo nasa ibabaw. Ako ang bantay. Ako ang magbabalik sa iyo." Kumunot ang noo ni Gani. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit kilala niya ang boses, si Manang Bising. Hindi siya nagpadala. "Kung totoo kang bantay, bakit mo ako tinatawag sa lugar na bawal ang anino?" Hindi sumagot ang anyo. Bagkus, ang mga titik mula sa garapon ay nagsimulang gumapang papunta sa pilapil, unti-unting binabalot ang lupa. "Ngayon na!" sigaw ni Dakailan mula sa likuran. "Gamitin mo ang abo." Hinugot ni Gani ang maliit na supot ng abo ng inang palay. Hinipan niya iyon sa hangin. Kumalat ang abo at nang dumikit ito sa mga titik, biglang kumirot ang paligid. Ang mga titik ay nagliyab, nagkulay abo at naglaho. Ang anyo ng babae ay kumurap, nagbalat at nawala na parang usok. Pagdating niya sa dulo ng pilapil, hingal na hingal siya, ngunit buo pa rin ang sisidlan ng hamog. Inilapag niya ito sa batong platito. Umalingaw-ngaw ang kulintangan, mas malakas ngayon, mas buo. Ang lupa ay kumanta. Lumapit si Payaw at ngumiti. "Nalampasan mo ang ikalawang pagdaraan. Hindi lahat ng tao'y nagtatagumpay. Ngayon, natitiyak naming hindi aksidente ang pagdating mo rito." Ngunit si Dakailan, nakakunot ang noo. "Hindi ako mapalagay. Ang nilalang na iyon, hindi purong anino. May kamay ng tao. May mambabarang na gumagamit ng ating lagusan." Tahimik si Gani. Ngunit sa puso niya, alam niyang tama si Dakailan. Ang guhit uling sa punong mangga, ang mga garapon ni Manang Bising at ang anyo sa daan, iisa ang ugat. At kung hindi niya mapipigilan, baka pati ang buntong palay sa bantayog ay malusaw. "Anong susunod kong gagawin?" tanong ni Gani. Sumagot si Dakailan, mabigat ang tinig. "Kailangan mong makita ang ugat ng magnanakaw. At para gawin iyon, kailangan mong tahakin ng buntong liwanag mismo." Sa tuktok ng bantayog, ang bunton ng gintong palay ay kumikintab, parang sumisilip sa kanya. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon, naroon ang banta. Ang sino mang lalapit ng walang panata ay maaaring kainin ng mismong liwanag. At sa gilid ng isip ni Gani, bumulong ang takot. Paano kung ang magnanakaw ng butil ay tao ring may dugong kapamilya niya? Ang pilapil ng alaala ay humuhuni ng kakaibang awit kinagabihan. Hindi na ito basta kulintangan ng ambon, kundi himig na may halong buntong hininga ng mga butil. Sa gitna ng lahat, ang bantayog na hugis bigas ay kumikislap, at ang bunton ng gintong palay sa ibabaw nito ay tila unti-unting humihinga. Lumalaki, lumiliit, para bang may sariling buhay. Tahimik na nakamasid si Gani. Parang nararamdaman niya ang pintig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Hindi iyon basta pintig ng mundo. Parang pintig ng isang puso
na nakatago sa kailalimang ito. Dumarating na ang araw ng gantimpala, wika ni Payaw, ang duwending puti, habang nakatingin sa bunton ng palay. Ngunit hindi para sa lahat. Ang bunton na iyan hindi nagbibigay ng basta-basta. Pinipili niya ang mga may panata. Panata? Bulong ni Gani. Ang panata, singit ni Sinuod na Kayumanggi, ay hindi salita, hindi dasal, hindi alay ng dugo o asin. Ang panata ay gawaing inuulit kahit walang nakakakita. Ang pagtulong na hindi ipinagyayabang. Ang pag-ako ng hirap kahit walang kapalit. Kung ganoon, wika ni Gani, hindi ko pa ba na ipapakita ang panata ko? 2 beses na akong tumawid sa daang walang anino. Ngumiti si Dakailan, nakapamulsa ang mga maliit na kamay. Ipinakita mo ang tapang, oo. Pero ang panata ay hindi lang tapang. Ang tapang ay apoy. Madaling lumaki. Madaling mamatay. Ang panata ay butil. Maliit, pero kapag itinanim, bumabalik bilang ginto. Hindi na sumagot si Gani. Pinagmamasdan lamang niya ang bunton ng palay at ramdam niyang may mga matang nakatingin mula roon kahit wala naman. Nang gabing iyon, inanyayahan siyang sumama sa pagdiriwang ng mga duwende. Sa gitna ng pilapil ng alaala, nagtipon ang iba't ibang kulay ng duwende, pula, puti, berde at kayumanggi. Ang ilan ay may dalang mga lamparang gawa sa bao na kumikislap ng asul. Ang ilan ay may dalang mga sisidlang yari sa dayami na puno ng hamog. At ang iba'y tumutugtog ng maliliit na tambol na yari sa batong pinakintab. Nagsimula ang awitan, mga tinig na tila sabayang pagbulong ng mga ibon at pag-awit ng mga kuliglig. Ang himig ay hindi sa pandinig lamang naririnig, kundi sa mismong balat, ramdam sa bawat himaymay ng katawan. Sumayaw ka, Gani, wika ni Lukban, ang berdeng duwende na may dalang tambol na mas maliit pa sa bao ng niyog. Kapag sumayaw ka, isinasama mo ang sarili mo sa pintig ng lupa. Kapag hindi ka sumayaw, hindi ka kilala ng lupa. Bagamat nahihiya, sumunod si Gani. Ang kanyang mga paay kumilos na parang batang sumasayaw sa pista, at sa bawat hakbang, naramdaman niyang sumasabay sa kanya ang lupa. Unti-unti, nawala ang bigat ng kanyang hiya. Ang kanyang katawan ay nagiging bahagi ng awit. Ngunit sa gitna ng sayaw, napansin niya may aninong dumaan sa likod ng bantayog. Mabilis, madulas, parang alupihan na nakabalot sa usok. Kumislap ang mga titik sa balat nito at parang humihigop ng liwanag mula sa mga butil ng palay. Ngayon na naman, bulong ni Dakailan, agad na kumilos. Magnanakaw! Hinipan ni Gani ang natitirang abo ng inang palay sa kanyang supot. Kumalat iyon at muling lumitaw ang braso na may mga ukit na orasyon. Ngunit ngayon, mas malinaw. At sa liwanag ng abo, nakita ni Gani ang nakaukit na pangalan sa balat ng anino. Bising. Nanigas si Gani. Ang pangalan ay parang kampan tumunog sa tainga niya. Hindi na siya nagduda. Ang mambabarang sa ibabaw, si Manang Bising, ang siyang nagnanakaw ng mga butil ng liwanag sa pilapil ng alaala. Hindi ako nagkakamali, wika ni Dakailan, mahigpit ang boses. Kahit tao nakahanap ng paraan para makapasok dito. Kung hindi natin mapipigilan, mauubos ang awit ng lupa. Kung mauubos ang awit, dagdag ni Payaw, hihinto ang ani. Hindi lang kami ang mawawalan, pati kayo sa ibabaw. Matutuyo ang palay, matutuyo ang ilog, matutuyo ang tao. Napakuyom ng kamao si Gani. Sa isip niya, naalala niya ang mga palayang naninilaw sa kanilang baryo, ang amoy uling sa puno ng mangga at ang malamig ng ngiting dala ni Manang Bising. Paano ko siya mapipigilan? Tanong niya. Hindi mo siya mapipigilan sa pakikibaka lamang, sagot ni Dakailan. Kailangan mong magpanata. Kapag itinuring ka ng bunton bilang anak ng lupa, ibibigay nito sa iyo ang biyaya, ang gintong palay na hindi nauubos.
ngunit may kapalit. Anong kapalit? Tanggapin mo ang bigat ng butil. Hindi mo ito maipapasa kahit kanino. Ikaw ang magiging daluyan ng lupa, ang iyong hininga, ang iyong katawan, ang iyong panaginip. Kapag may inggit na pumasok, kapag may kasakiman, ang butil ay magiging abo sa loob mo. Hindi na kumibo si Gani. Tumingin lamang siya sa bunton ng gintong palay. Ramdam niyang hindi lang ito liwanag na kayamanan. Isa itong apoy na kayang magligtas at kayang manira. Humakbang siya palapit. Sa bawat yapak, ang lupa ay tila humihinga. At sa oras na abutin niya ang bunton, isang gintong butil ang gumulong pababa, lumanding sa kanyang palad. Mainit ito, ngunit hindi nakakapaso. Sa bawat tibok nito, parang may awit na pumapasok sa dibdib ni Gani. Butil ng ginto, bulong ni Dakailan, at butil ng hininga. Ngayon, hindi ka na basta tao. Ikaw ay bantay. Ngunit bago pa siya makangiti, biglang gumuhit ang isang lamig sa paligid. Ang bunton ng gintong palay ay biglang kumurap at ilang butil ang nawala. Sinipsip ng isang aninong lumabas mula sa dilim ng pilapil. Hindi pa tapos, wika ni Payaw. Nanlilisik ang mata. Nandito siya, ang magnanakaw. At doon, nakita ni Gani ang hugis ni Manang Bising, nakatalukbong, hawak ang garapon, at ang mga titik na lumalabas mula rito ay kumakain ng mga butil ng liwanag. Ngayon ang unang pagkakataon na harap-harapang nagtagpo ang binatilyo at ang mambabarang sa loob mismo ng kaharian ng mga duwende. At alam ni Gani, ito na ang simula ng tunay na digmaan. Hindi lamang laban para sa kanya, kundi laban para sa buong lupa. Parang umuukit ng apoy sa hangin ang pagigpaw ni Gani patungo sa anino ni Manang Bising. Nasa palad niya ang gintong butil na ibinigay ng bunton, kumikislap na parang sariling puso. Sa harap niya, ang garapon ng mambabarang ay naglalabas ng maiitim na kuliglig na may mga titik sa pakpak, kumakain ng liwanag sa paligid. Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Gani, nanginginig ang dibdib ngunit buo ang loob. Ang mga butil na ito, hindi lang para sa mga duwende, para rin sa amin sa ibabaw, para sa ani, para sa mga tao. Tumawa si Manang Bising, malamig, parang pinisil na kawayan. Ani? Tao? Alam mo ba kung ilang taon akong ginutom ng lupa? Kung ilang gabing walang iniwan sa akin kundi asin sa dila, kuliglig sa dingding? Ang mga duwendeng ito, matagal na nilang pinili kung sino ang pagbibigyan. Ako, hindi nila pinili. Hindi sila nagbibigay ng basta-basta, sagot ni Gani. Halos mabasag ang tinig. Panata ang kailangan, hindi kasakiman. Kumislap ang mga mata ni Manang Bising. At sino ka para sabihing hindi ako may panata? Ang panata ko'y para sa sarili ko, para sa dugo ko, para sa kapangyarihang dapat akin. Itinaas niya ang garapon at ang mga kuliglig na may titik ay nagsanib, naging isang malaking anino na humaba, lumaki at naghubog ng katawan ng isang dambuhalang gagamba. Ang bawat galamay nito ay may mga nakaukit na orasyon, kumikislap na parang sugat sa balat ng gabi. Gani, sigaw ni Dakailan. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Huwag mong gamitin ang butil para sa galit. Gamitin mo para sa pangako. Hinigpitan ni Gani ang hawak sa butil. Mainit, nagliliyab, parang dinadala siya sa dalawang direksyon. Galit na sumisigaw ng ganti at panata ang bumubulong ng pagtitiis. Huminga siya at inalala ang mukha ng kanyang ina, si Maya, ang kanilang kubo, at ang tuyong palay na araw-araw nilang pinipilit gawing bigas. Hindi ako lalaban para sa sarili ko, bulong niya. Lalaban ako para sa kanila. Isinara niya ang palad sa butil.
Biglang kumalat ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan, dumaloy sa pilapil at tinamaan ang dambuhalang gagamba. Pumiglas ito, nagsisigaw ang mga titik sa balat nito at nagliyab. Ang garapon ni Manang Bising ay nabasag at ang kuliglig sa loob ay nagpulbos, nagbago ng anyo, naging abo. "Hindi!" Sigaw ng matanda, nanlilisik ang mata. "Hindi mo ako mapipigilan, bata. Ang oras ay nasa panig ko." At sa iglap na yon, bago pa siya tuluyang masugpo ng liwanag, naglaho si Manang Bising, nilamon ang sariling anino, iniwan ang malamig na hangin at ang bakas ng uling. Tahimik ang pilapil. Tanging hininga ni Gani ang maririnig. Ang mga duwende ay nagtipon sa paligid niya at nagsalita si Payaw. Hindi siya tuluyang naglaho. Babalik siya at sa ibabaw siya maghahasik ng dilim. Ngunit may hawak ka ng sandata, ang butil ng panata. Ngunit tandaan mo, dagdag ni Dakailan, malungkot ang tinig. Ang butil ay hindi biyaya lamang. Ito ay bigat. Hindi mo na maiiwan ang tungkuling ito. Tumango si Gani at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng hiningang hindi lamang kanya. Parang bawat paghinga niya ay may kasamang buntong hininga ng lupa. "Panahon na para bumalik ka," wika ni Sinuod, bago pa maubos ang oras ng ibabaw. Pumikit si Gani at sa saglit na iyon, muli siyang nilamon ng lupa. Ang pintuan ng punso'y bumukas at ang malamig na hangin ng ibabaw ay bumalot sa kanya. Pagmulat niya, nasa gilid na siya ng kawayanan. Ang langit ay hindi na gabi, kundi maliwanag na umaga. Ang araw ay mataas na, tila nagmamadali sa kanyang pag-ikot. Dali-dali siyang bumaba sa gulod, dala ang bakol na may mga kahoy na pinutol niya nung una. Pero sa kanyang dibdib, ramdam niyang hindi iyon sapat na dahilan sa oras na lumipas. "Kuya!" sigaw ni Maya mula sa pinto ng kanilang kubo. Nakatakbo ito papalapit, halos maiyak sa tuwa. "Kuya, babalik ka na!" Lumabas si Aling Nena. Dala ang mukha ng isang inang puyat na walang tigil na nagdasal. Nang makita si Gani, agad itong lumapit at niyakap siya. "Anak, Diyos ko, akala ko hindi ka na babalik. 2 linggo kang nawala." Natigilan si Gani. 2 linggo? Tumulo ang luha ni Aling Nena. 2. At lahat ng tao rito galit na galit. Sabi nila, may itinago kang yaman mula sa gubat. Sabi nila, may kasunduan ka raw sa duwende. Sa gilid ng kubo, naroon sina Tiang Dalen at Kuya Roel, nakatingin sa kanya na parang mga buwitreng nag-aabang. "Sabi na nga ba?" bulong ni Dalen, may halong panunuya. "Hindi mo kaya basta mawala ng walang dahilan. Ano bang dala mo, Gani? Ano bang itinago mo?" At mula sa lilim ng mangga, muling lumitaw si Manang Bising. Ngayon, nakatawa, parang walang nangyari. Sa kanyang mga mata, may liwanag ng taong hindi natatalo ng buo. "Babalik ako," bulong ng matanda, na siya lamang ang nakaririnig. "At kapag bumalik ako, hindi lupa ang kakainin ko, kundi tao." Nanginig ang dibdib ni Gani. Sa bulsa niya, uminit muli ang gintong butil, nagpapaalala na ang laban ay hindi pa tapos. At sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na ang kanyang pag-uwi ay hindi basta pagbabalik. Ito'y simula ng mas mabigat na laban. Laban hindi lang sa anino, kundi pati sa inggit, kasakiman, at galit ng mga taong malapit sa kanya. Sa baryo ng Sitio Maligaya, walang mas mabilis kumalat kaysa sa tsismis. Bago pa makalipas ang 1 o 2 oras mula ng pagbabalik ni Gani, ang bawat kubot bakuran ay puno na ng bulungan. 2 linggo raw siyang nawala, tapos ay bigla na lang bumalik. Saan siya galing? Sino ang kasama niya? Hindi ba't may punso sa may kawayanan? Baka doon siya kinuha. Aba,
Baka may naiuwing kayamanan yon. Hindi basta pinapakawalan ng duwende ang mga kinukuha nila. At ang mga matang puno ng kutya at inggit ay dumako lahat sa kubo ni Nagani. Nakahilera sa harap ng kanilang tahanan sina Tiang Dalen at ang kanyang mga anak kasama si Kuya Roel na may tikwas ng ngiti. "Nena," simula ni Dalen, "hindi ba't dapat mong ikwento sa amin kung saan galing ang anak mo? Para hindi kami nag-aalala. Hindi mo alam, 2 linggo siyang hinahanap ng mga tao. Pati kami, nagpagod sa kakasuyod ng gubat." "Hindi naman namin hiningi na hanapin ninyo," malamig na sagot ni Aling Nena. "Pero salamat pa rin." "Salamat?" singit ni Roel, nakahalukip-kip. "Kung ako ang nasa lugar nyo, magbibigay man lang ako ng pabuya." "Aba, 2 linggo kaming naghahanap. Tapos babalik lang si Gani na parang walang nangyari? Hindi ba't dapat ay may dala siyang paliwanag o kaya'y parte ng kung anumang tinanggap niya roon?" Nanginig ang kamao ni Gani. "Wala akong dala," aniya, malamig. "Kahoy lang para ipanggatong." "Sus," hagikik ni Dalen. "Sino namang maniniwala riyan? 2 linggo kang nawala para lang maghakot ng tuyong kahoy? Huwag mo kaming gawing tanga, iho." Ang sabi ng matatanda, kapag bumabalik ang mga kinukuha ng duwende, may kapalit silang dala. Kayamanan, ginto o anuman, tiyak may tinatago ka. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga kapitbahay na nakikinig sa tabi. Ang ilan, bulong-bulong na parang alon. Ang ilan, lantaran ng tingin ng paghuhusga. Kung may naiuwing ginto si Gani, wika ng isang matanda, dapat hatiin sa pamilya. Dugot laman, iisa pa rin ang ugat. Hindi ba ganoon ang tama? Lalo na't mahirap ang panahon, dagdag ng isa pa. Kung may biyaya, hindi dapat inaangkin. Humigpit ang yakap ni Aling Nena kay Maya na takot na nakasilip mula sa laylayan ng saya ng ina. "Wala kayong makukuha dito," mariing wika ni Aling Nena. "Walang ginto, walang kayamanan. Anak ko lang ang bumalik at iyon ang pinakamahalaga." Ngunit hindi kumbinsido ang karamihan. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nagningas, parang mga apoy na pinapagana ng hangin ng inggit. Kinagabihan, habang tahimik silang naghahapunan ng lugaw, nakarinig sila ng mahinang bulungan sa labas. Hindi iyon kuliglig, hindi iyon hangin, kundi mga tao. "Wala kang tinatago, Gani?" tanong ni Maya, halos pabulong, takot na takot. Umiling siya. "Ang meron lang ako." At dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang gintong butil na ibinigay ng bunton. "Ito. Pero hindi ito para ipamigay. Ito ay panata." Nagliwanag ang butil, banayad, sapat lang upang masilayan ng ina't kapatid. Napasinghap si Maya. Parang bituin. Hinaplos ito ni Aling Nena, ramdam ang init. "Anak, itago mo ito. Kapag nakita ng iba, lalo tayong mapapahamak." Tumango si Gani. Alam niyang tama ang ina. Ngunit sa labas ng kubo, naririnig niya ang mga yabag. Tila may mga taong palakad-lakad, nagmamasid, nag-aabang. Sa kabilang dulo ng baryo, nagtipon sina Tiang Dalen, Roel at ilang kamag-anak. Ang mga mukha nila'y puno ng galit at panibugho. "Hindi ako papayag," singhal ni Dalen, "na isang batang gaya niya lang ang makikinabang. Kung may yaman siyang nakuha, dapat sa atin din. Ano bang meron siya na wala tayo?" "Kung hindi siya aamin," sagot ni Roel, nanlilisik ang mata, "kukunin natin." Ngumiti si Dalen, malamig. "At kung totoo ngang mula sa duwende ang kayamanang iyon, alam ko kung sino ang makakatulong sa atin." Sa dilim ng gabi, mula sa lilim ng punong mangga, lumabas si Manang Bising, hawak ang isang bagong garapon. Ang mga kuliglig sa loob nito ay kumikislap ng mga titik at ang kanyang mga mata ay parang nag-aapoy. "Anong kailangan ninyo?" tanong ng mambabarang, boses na parang usok.
Ang tinatago ng batang iyon, sagot ni Dalen, walang alinlangan. At kung hindi niya ibibigay, turuan mo siyang mawalan. Ngumiti si Manang Bising. Madali lang iyan, pero tandaan ninyo, ang kapalit ng kasakiman ay hindi laging ginto, minsan dugo. At ang mga uod sa kanyang garapon ay kumikilos, nagkakagulo, parang sabik na sabik. Samantala, sa loob ng kubo, muling pinisil ni Gani ang butil sa kanyang bulsa. Mainit ito, parang nagbabala. Napatingin siya sa bintana at sa dilim ng baryo, nakita niya ang mga matang nakasilip. Mga matang hindi duwende, kundi tao, kamag-anak, kapitbahay, lahat uhaw sa isang bagay na hindi nila pinaghirapan. At doon, napagtanto niya, hindi ang mga anino lamang ng mambabarang ang kanyang kalaban, kundi pati ang inggit ng sariling dugo't laman. Sa gabi ng Sitio Maligaya, ang katahimikan ay may kasamang panlilinlang. Sa unang tingin, maririnig mo lang ang huni ng mga kuliglig, ang ugong ng palaka sa sapa, at ang pagaspas ng mga dahon ng kawayan. Ngunit sa ilalim ng mga tunog na iyon, may mga paanas na bulungan at lilim ng punong mangga. Nakaupo si Manang Bising, hawak ang kanyang mga garapon. Sa harap niya, naroon sina Tiang Dalen, Roel, at ilan pang kamag-anak na dati kumakampi kay Gani sa hirap, ngunit ngayoy kinain na ng inggit. Ang mga mukha nila'y nahihiyasan ng sabik at kasakiman. Kung totoo ngang may dala siyang ginto mula sa ilalim, simula ni Dalen, nakahalukip-kip at matalim ang tinig, dapat hati-hatiin iyon. Dugo namin siya, kaya may karapatan din kami. Kung hindi niya ibigay, dagdag ni Roel, pipilitin natin. Ngumisi si Manang Bising, mabagal, at ang kanyang ngiti parang hiwa ng itak sa dilim. Kasakiman. Iyan ang tunay na asin ng tao. Laging nagbubukas ng pinto. Itinaas niya ang isang garapon. Sa loob, kumikilos ang mga uod na parang mga daliring nagsusulat ng lihim na titik. Kayo ba'y handaan ng makatikim ng kapangyarihang hindi para sa lahat? Nag-aatubili ang ilan, ngunit si Dalen ay mabilis na tumango. Kung iyan ang tanging paraan para makuha ang sa amin, oo, ibigay mo. Binuksan ni Manang Bising ang garapon. Isang ulap ng maiitim na lamok at alitap-tap na may punit-punit na pakpak ang kumawala. Pumalibot kina Dalen at Roel. Sa simula, nagpipigla sila, ngunit nang dumikit ang mga insekto sa kanilang balat, bigla silang tumigil. Ang kanilang mga matay nagdilim at sa halip na sakit, may kakaibang sarap ang dumaloy sa kanila, tila apoy na pumapasok sa mga ugat. Ngayon, bulong ni Bising, hindi na kayo basta tao. Mga katawan kayo ng aking mga barang. Kung saan ko kayo ituturo, doon kayo gagalaw. Kung ano ang gustong kainin ng mga insekto, iyon ang kukunin ninyo. Napatitig si Roel sa kanyang mga kamay. Sa pagitan ng kanyang mga kuko, may maliliit na titik na gumapang. Parang mga uod na naghahanap ng laman. Ano to? Ano ang ginawa mo sa amin? Binigyan ko kayo ng galit na may ngipin, sagot ni Bising. At ang unang dapat nitong kagatin ay ang batang si Gani. Samantala sa kubo ni Gani, magdamag na nakadilat si Aling Nena. Katabi niya si Maya, nakahimlay at mahimbing ang tulog, ngunit humihinga ng mababaw. Si Gani na may nakaupo sa may pinto, hawak ang kanyang gulok at ang gintong butil ay nakatago sa kanyang palad. Narinig niya ang unang senyales, isang mahinang ugong, hindi katulad ng karaniwang kuliglig. Isang ugong na parang nagmumula sa loob ng garapon. Mabilis na sinundan iyon ng pagaspas ng mga pakpak, at bago pa man niya maisara ang pinto, pumasok ang mga maiitim na lamok at alitap-tap na may titik sa katawan. Mga barang, bulong ni Aling Nena, nanginginig. Diyos ko! Magkubli kayo! Utos ni Gani, tinulak ang ina at kapatid patungo sa sulok ng kubo. Tumayo siya,
hinarap ang mga insekto. Ang gintong butil ay biglang uminit, kumalat ang liwanag sa kanyang palad. Nang sumalubong ang unang pulutong ng lamok, nagliyab ang liwanag at nasunog ang mga ito bago pa makadapo sa kanya. Ngunit hindi lahat ay naglaho. Ang ilan, nakalusot at dumikit sa mga dingding, unti-unting binubutas ang kawayan, pinapapasok ang mas marami pang barang mula sa labas. Biglang may kumatok, hindi tao, kundi suntok na sabay-sabay, parang maraming kamay ang dumadagundong sa pinto. "Buksan mo, Gani!" Tinig ni Roel, ngunit hindi na ang dating boses niya. Mabigat, puno ng puwersang hindi tao. "Buksan mo at ibigay mo ang dala mong yaman." Nanlaki ang mga mata ni Gani. "Pinsan!" Hindi na niya pinsan yan. Bulong ng gintong butil sa kanyang palad. Hindi tinig, kundi damdamin. Katawan na siya ng barang. Humigpit ang hawak ni Gani sa gulok. Alam niyang hindi basta tao ang kaharap niya. Kamag-anak? Oo, ngunit hawak na ng mambabarang. "Anak," iyak ni Aling Nena. "Huwag kang lalabas, huwag kang lalaban." Ngunit alam ni Gani, kung hindi siya haharap ngayon, lalong lalaki ang sakuna. Ang barang ay hindi titigil sa kanilang kubo. Lalamunin nito ang buong baryo. Dahan-dahan siyang tumayo at sa liwanag ng butil sa kanyang palad, binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa harap ang mga kamag-anak, sina Dalen, Roel at ilan pa, pero ang kanilang mga mata ay wala ng anyo ng tao, puro dilim. Sa kanilang balat gumagapang ang mga uod na nagiging titik, kumikislap at lumalabas muli. Sa likuran nila, nakangiti si Manang Bising, hawak ang kanyang tungkod na may buto ng manok. "Ngayon, Gani," bulong ng matanda, malamig na parang hamog, "subukan mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa dugo at laman mo mismo. Tignan natin kung kanino ka magiging tapat, sa iyong pamilya o sa iyong panata." Napalunok si Gani. Sa kanyang palad, naglalagablab ang butil ng panata. Sa kanyang harapan, naglalaway ang mga barang na suot ang balat ng kanyang sariling kamag-anak. Alam niya, anuman ang piliin niya, may mawawala. Nanginginig ang mga dingding ng kubo sa lakas ng mga suntok. Parang mga galamay na dambuhalang hayop ang sabay-sabay na humahampas sa kawayan. Sa bawat dagundong, parang nauuga ang mismong lupa. Sa labas, nakatayo sina Tiyang Dalen at Roel, ngunit hindi na sila ang dating kakilala ni Gani. Ang kanilang mga balat ay parang binudburan ng abo at itim na tinta. Gumagapang ang mga titik na buhay, nagiging mga uod at muling nagiging titik. Sa likuran nila, nakatayo si Manang Bising. Nakatawa. Hawak ang kanyang tungkod na may nakasabit na buto ng manok. Ang kanyang mga garapon ay nakabitin sa baywang, puno ng mga gumagapang na insekto na sabik makawala. "Buksan mo na, bata!" Malamyos ngunit matalim na tinig ng matanda. "Kung hindi, dudurugin ka ng sariling dugo. Walang panata ang makakatalo sa dugo't laman." Hinawakan ni Gani ang gintong butil sa kanyang palad. Uminit ito, umilaw, parang liwanag ng buwan na ibinaba sa lupa. Nagliwanag ang buong loob ng kubo at ang mga barang na pumasok kanina ay nagsisigawan, nagliyab at naglaho. Ngunit hindi iyon sapat. Sa labas, daan-daang barang pa ang nag-aabang. "Anak," bulong ni Aling Nena, nakayakap kay Maya, "huwag mong buksan ang pinto, pabayaan mong dumaan ang gabi." Pero alam ni Gani na hindi niya kayang itago ang laban. Kung hindi niya haharapin ngayon, masisira ang kubo, mapapahamak ang kanyang ina at kapatid, at baka pati ang buong baryo ay lamunin ng mga barang. Huminga siya ng malalim. "Inay, bantayan niyo si Maya. Ako na ang lalaban." "Gani!" sigaw ni Aling Nena, pigil ang boses. "Huwag, pamilya mo sila." Tumulo ang luha ni Gani.
ngunit hindi na siya nagatubili. Binuksan niya ang pinto. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng mabigat na katahimikan. Nakatayo ang mga kamag-anak niya pero parang mga bangkay na binuhay ng galit. Si Roel, ang kanyang pinsan, ay may mga mata na purong itim at ang mga daliri nito ay nagkahaba parang mga paa ng gagamba. Si Tiang Dale naman, ang kanyang sariling tiyahin ay may bibig na bumuka ng higit sa normal at mula roon ay lumabas ang mga uod na bumabagsak sa lupa at agad nagiging titik. Gani. Sabay-sabay na tinig ng mga barang na sumapi sa kanila. Ibigay mo ang dala mong kayamanan. Humakbang si Gani sa pilapil sa tabi ng kanilang kubo. Ang lupa ay basa sa hamog, ngunit mainit ang paligid. Tila may nag-aabang na apoy sa ilalim. Sa kanyang palad, patuloy ang pagliwanag ng gintong butil. Ako ang binigyan ng panata. Sigaw niya, pinapantay ang loob. At hindi ko ito ibibigay sa kasakiman. Tumawa si Manang Bising at ang kanyang boses ay parang mga sirang kampana. Panata? Ang panata ay para sa mga hangal. Ang kayamanan para sa mga marunong mang-agaw. Sa isang kumpas ng kanyang tungkod, sumugod ang mga kamag-anak ni Gani. Si Roel ang unang lumapit, mabilis, parang may pakpak sa paa. Sumugod siya at ang kanyang mga kamay ay humaba, halos tumama sa dibdib ni Gani. Ngunit bago siya makalapit, itinaas ni Gani ang gintong butil. Biglang lumabas ang liwanag at ang mga kamay ni Roel ay nagliyab, napaso at napatras siya. Ah! Sigaw ng pinsan, ngunit hindi ito nagbago ng isip. Muling umatake at sa bawat atake, may kasamang mga barang na sumusulpot sa balat niya. Hindi kita masasaktan, Roel. Sigaw ni Gani, nanginginig ang tinig. Pinsan kita. Ngunit sa loob niya, alam niyang wala na ang dating Roel. Ang nasa harap niya ay katawan na lamang, kontrolado ng mambabarang. Sumunod na umatake si Dalen. Binukan nito ang bibig at libo-libong uod ang lumabas, gumapang papunta kay Gani. Agad niyang hinipan ang abo ng inang palay na ibinigay ng mga duwende. Nang kumalat ang abo, nagliyab ang mga uod, nagsisigaw na parang mga batang nadadarang sa apoy at natunaw sa lupa. Hindi ninyo ako matatalo, sigaw ni Gani. Dahil hindi ako lumalaban para sa sarili ko. Lumalaban ako para sa lupa, para sa ani, para sa mga mahal ko. Ngunit hindi natitinag si Manang Bising. Sa bawat sugat ng kanyang mga kamag-anak, mas dumadami ang barang na lumalabas mula sa mga garapon ng matanda. Ang paligid ng kubo ay napuno ng maiitim na insekto, kumakain sa kawayan, sumisira sa bubong at pumapasok sa mga siwang. Narinig ni Gani ang iyak ni Maya mula sa loob. Narinig niya rin ang sigaw ng kanyang ina. At doon niya naalala ang bilin ng mga duwende. Kapag tinanggap mo ang butil, kailangan mong tahakin ang pilapil na walang hulog. Kung mabigo ka, lulubog ka sa dilim. Ngunit kung magtagumpay ka, ang liwanag ay hindi lang sa iyo, kundi para sa lahat. Kaya't sa halip na umatras, humakbang si Gani sa mismong gitna ng pilapil. Nakapila ang mga barang sa kanyang harapan, parang alon ng kadiliman. Sa kanyang palad, nag-apoy ang gintong butil at unti-unti itong lumaki, naging parang maliit na araw. Halika! Sigaw ni Gani, nanginginig ngunit matatag. Kung gusto nyo ng laban, dito sa pilapil tayo magharap, hindi sa aming tahanan. Parang sinunod ng lupa ang kanyang tinig. Ang pilapil ay umuga at ang liwanag mula sa butil ay kumalat, gumuhit sa gilid ng mga taniman. Ang mga barang ay napilitang sumugod sa kanya at sa bawat hakbang niya, nagiging apoy ang lupa at ang dilim ay napapaso. Sa malayo, napasigaw si Manang Bising, galit na galit. Hindi ka magtatagumpay, bata. Kahit ilang butil pa ang hawak mo, ang oras ay akin.
Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng pilapil na saksi sa kanyang tapang, natanto ni Gani na ang tunay na laban ay hindi lang laban sa barang, kundi laban sa sariling panghihina ng loob, at hindi niya hahayaang talunin siya ng alinman. Nag-aalab ang gabi sa pilapil ng alaala. Sa bawat yapak ni Gani, ang gintong butil sa kanyang palad ay nagbubuga ng liwanag na tila araw sa gitna ng dilim. Ang mga barang na sumugod ay nagsisigaw, nagsusunog, at naglalaho, ngunit patuloy pa rin ang agos ng kasamaan mula sa mga garapon ni Manang Bising. "Hindi ka magtatagumpay," sigaw ng matanda habang ang kanyang mga matay nagliliyab ng galit. "Bata ka lang, ang hawak mo'y liwanag na madaling maubos." Ngunit sa bawat salitang iyon, mas lalong humigpit ang kapit ni Gani sa butil. Hindi ito nawawala, bagkus ay lalo pang lumalaki. Ang liwanag ay dumaloy sa kanyang mga braso, dumaan sa kanyang dibdib, at parang naging sariling dugo niya. Sa tabi ng pilapil, nanonood sina Dakailan at ang iba pang duwende. Narito na ang oras, bulong ni Payaw, ang duwendeng puti. Kung makakaya niyang dalhin ng bigat, ipagkakaloob sa kanya ang gantimpala. Pero kung hindi, sagot ni Sinuod na Kayumanggi, masusunog ang kanyang katawan at ang panata ay magiging abo. Habang naglalaban, biglang natigil ang lahat. Ang bantayog sa gitna ng pilapil ng alaala, ang bunton ng gintong palay, ay biglang kumurap at mula roon ay naglabasan ng liwanag na parang mga alitap-tap na ginto. Lumipad ang mga ito patungo kay Gani, pumulupot sa kanya at isa-isay pumasok sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan, ngunit kasabay nito'y naging magaan ang kanyang hininga, para bang siya'y naging bahagi ng lupa at ng hangin. "Gani," wika ng tinig na nagmumula sa mismong buntong palay, "tinanggap mo ang bigat ng panata, kaya't ibinibigay ko sa iyo ang bunton ng ginto, hindi bilang kayamanan, kundi bilang hininga ng lupa. Ikaw ang magiging bantay laban sa kasakiman. Ngunit tandaan mo, ang biyaya ay may kapalit. Sa oras na sakupin ka ng inggit o galit, ang bunton ay magiging abo at ikaw ay mawawala." Biglang bumuhos ang gintong butil mula sa bantayog at bumuo ng isang bunton sa harap ni Gani, isang bunton ng palay na kumikislap na parang gintong araw. Hindi ito basta palay, bawat butil ay parang may sariling hininga. Napatulala si Gani, hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ito o tatanggihan. Ngunit bago siya makapagsalita, sumugod si Manang Bising. "Akin yan!" Sigaw ng mambabarang, sabay labas ng lahat ng kanyang barang mula sa garapon. Ang mga ito'y nagdilim sa paligid, parang ulap ng gabi na gustong lunukin ng liwanag. Ngunit nang dumampi ang mga barang sa bunton ng palay, bigla silang nagliyab at nag-abo bago pa man makalapit. Humagulgol si Bising, parang batang inagawan ng laruan. "Hindi!" iyak ng matanda. "Ako ang nararapat diyan. Ako ang dapat may hawak ng kapangyarihan." Ngunit ang bunton ng ginto'y lumapit kay Gani, at sa bawat hininga niya, ang mga butil ay pumapasok sa kanyang katawan. Hindi para maging kayamanan, kundi para maging bahagi niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang pintig ng lupa, ang awit ng mga palay, ang sigaw ng mga butil na ginugutom ng mga tao. At doon niya naunawaan, ang bunton ay hindi para sa kanya lamang. Ito'y para sa lahat. "Hindi ko ito gagamitin para yumaman," sigaw niya, nakatingin kay Manang Bising at sa kanyang mga kamag-anak na sinapian ng barang. "Gagamitin ko ito para protektahan ang lupa, ang ani at ang aking pamilya." Sa huling pagliwanag ng bunton, ang mga kamag-anak niyang sinapian ay nagsigawan, napaso at isa-isang bumagsak na wala ng malay. Ang mga barang ay naglaho at ang katawan ni Dalen at Roel ay bumalik sa pagiging tao. Nanginig sila sa lupa, pawis na pawis, tila galing sa masamang panaginip.
ngunit si Manang Bising ay nanatiling nakatayo. Nanlilisik ang mga mata. Hindi pa tapos ito, bata. Ang oras ay kakampi ko. Kapag nawala ang iyong panata, ako ang unang hihigop sa iyong hininga. At sa isang iglap, naglaho siya sa dilim. Iniwan ang malamig na banta. Nang matapos ang lahat, lumapit si Dakailan kay Gani. Natanggap mo na ang bunton. Ngayon, hindi ka na basta tao. Ikaw na ang bantay ng aming palay. Napayuko si Gani, hinihingal, pawis na pawis. Sa kanyang mga palad, naroon ang kapirasong gintong butil, nanginginig pa rin. At sa kanyang dibdib, naroon ang bigat ng isang panatang hindi niya pinili, ngunit kusa niyang tinanggap. Sa malayo, muling lumakas ang hangin, at ang mga palayan sa ibabaw ay tila nagising, kumikislap sa ilalim ng buwan. Salamat, bulong ni Gani, sa lupa, sa liwanag, sa panata. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang babala. Ang inggit ng mga tao ay hindi basta mawawala, at si Manang Bising, anino pa ring nagkukubli, ay naghihintay lamang ng tamang oras. Matapos ang laban sa pilapil ng alaala, umuwi si Gani sa kanilang kubo, pasan ang bigat ng bagong panata. Ang butil ng ginto sa kanyang palad ay hindi na basta liwanag. Ito na ang mismong tibok ng lupa. Ngunit kasabay ng biyaya, ramdam niya ang bigat, isang maling hakbang, at ang lahat ay abo. Pagdating niya sa kubo, sinalubong siya ng kanyang ina at kapatid. Si Maya ay agad na yumakap, samantalang si Aling Nena ay lumapit, humaplos sa kanyang pisngi. Anak, bulong nito, iba ka na. Hindi sumagot si Gani, bagkus ay pinikit lamang ang mata. Oo, iba na siya. Hindi na lamang isang binatilyong nangangahoy para ipanggatong, kundi bantay ng palay, bantay ng lupa. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang ganti ng kasamaan. Kinagabihan, habang natutulog si Maya, biglang may umalingasaw na amoy ng uling at abo. Nagising si Gani at nakita niyang may apoy na sumisiklab sa gilid ng kanilang kubo. Hindi ito natural na apoy, kulay itim at pula, parang nilikha mula sa galit. Apoy! Sigaw ni Aling Nena, dali-daling binuhat si Maya. Gani, anong gagawin natin? Lumabas siya at doon niya nakita si Manang Bising, nakatayo sa lilim ng mangga, hawak ang kanyang tungkod. Sa paligid nito, nakapalibot ang mga garapon, at mula roon ay lumalabas ang mga insekto na naging apoy. Apoy na kumakain ng kawayan at pawid. Hindi ka makakatakas, bata, sigaw ng matanda. Ang bahay mo, ang pamilya mo, lahat susunugin ko. Tignan natin kung kanino ka magiging tapat, sa iyong panata o sa iyong dugo. Napatitig si Gani sa kanyang ina't kapatid na nagtatakbo palabas ng kubo. Ang puso niya ay nag-aalab, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa palad niya, kumikintab ang butil ng ginto, ngunit alam niyang kung gagamitin niya ito sa galit, maaari itong maging abo. Patawarin niyo ako, inay, bulong niya, sabay pumikit at hinawakan ng mahigpit ang butil. Hindi ako lalaban para sa sarili ko, lalaban ako para sa inyo. Sa iglap, kumalat ang liwanag mula sa butil. Hindi lamang sa kanyang palad, kundi sa buong katawan. Ang liwanag ay dumaloy sa lupa, dumaan sa pilapil, at umakyat sa mga dingding ng kubo. Ang apoy ni Manang Bising ay natabunan ng gintong ningning, at parang tubig na binuhusan ng ulan, agad itong namatay. Hindi! Sigaw ng mambabarang, nanlilisik ang mga mata. Hindi mo ako matatalo, bata. Hanggat may inggit sa puso ng tao, ako'y mananatili. Ngunit bago siya makatakbo, bumuka ang lupa sa paanan niya, at mula roon ay lumabas ang mga duwende, pinamumunuan ni Dakailan. Tama na, Bising, hindi mo na ito teritoryo. Umiglas ang matanda, ngunit napalibutan siya ng liwanag ng butil. Isa-isa, ang kanyang mga garapon ay nabasag at ang mga insekto ay naging abo. Sa huli, bumagsak siya sa lupa at ang kanyang katawan ay naglaho. Naiwan lamang ang abo
na tinangay ng hangin. Matapos ang lahat, tahimik na nagtipon ang mga tao ng baryo sa harap ng kubo ni Gani. Ang ilan ay nakayuko, nahihiya sa kanilang mga pagdududa. Ang ilan ay tahimik na nagmamasid, hindi pa rin kumbinsido. Ngunit ang kanyang mga kamag-anak, sina Dalen at Roel, ay lumapit, nakaluhod. "Patawad, Gani," bulong ni Dalen, nangingilid ang luha. "Pinagpahamak ka namin dahil sa kasakiman." Tinitigan sila ni Gani, mahigpit ang dibdib. Gusto niyang magalit, ngunit naalala niya ang panata. Kapag sinakop ka ng galit, ang butil ay magiging abo. Huminga siya ng malalim at inabot ang kamay. "Hindi ako ang patawarin ninyo. Ang lupa ang dapat ninyong pasalamatan. At mula ngayon, itigil na ninyo ang inggit. Dahil ang kasakiman, iyan ang tunay na apoy na sumusunog sa tahanan." Nagiyakan ang ilan at ang iba'y yumuko sa hiya. Kinabukasan, sa ilalim ng araw, lumapit si Dakailan kay Gani. "Natupad mo ang panata. Ikaw na ngayon ang bantay ng palay." Ngumiti ang binatilyo, ngunit hindi siya nagpakita ng kayabangan. "Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Ang butil, ang lupa, ang pamilya ko, sila ang dahilan kung bakit ako lumaban." At mula noon, hindi na siya basta binatilyong nangangahoy para ipanggatong. Siya'y naging bantay ng lupa at ani, tagapag-ingat ng panata laban sa inggit at kasakiman. At sa bawat ani ng baryo, may isang gintong butil na palaging lumilitaw, paalala ng laban, paalala ng panata. Lumipas ang mga taon sa Sitio Maligaya. Ang baryong minsang binabalot ng tsismis at inggit ay natutong magbago. Sa bawat anihan, ang palay ay laging masagana, hindi sobra, hindi kulang, at may kakaibang ginto ang kislap ng mga butil kapag tinatamaan ng araw. Sabi ng matatanda, iyon daw ay biyaya ng lupa na pinananatiling buhay ng panata ni Gani. Hindi siya yumaman. Hindi siya nagtayo ng malaking bahay o bumili ng mamahaling gamit. Nananatili siyang simple. Nangangahoy pa rin paminsan-minsan, tumutulong mag-ani at nagbabantay sa pilapil kapag gabi. Ngunit alam ng lahat na iba siya. Sa bawat hakbang niya sa bukirin, hindi siya basta tao, kundi bantay na dala ang liwanag ng gintong butil. Si Aling Nena ay nakangiti na muli. Hindi na nangangamba tuwing hindi umuuwi ang anak sa oras. Si Maya, na lumaki sa ilalim ng gabay ng kapatid, ay madalas ikwento sa mga kaklase. "Ang kuya ko, bantay ng palay. Kapag may anino sa bukid, siya ang nagtataboy." At ang mga bata sa baryo, tuwing makikita si Gani, ay tumatakbo palapit at nagtatanong ng mga alamat. Ngunit hindi nawala ang babala. Tuwing gabi, kapag malakas ang ulan at kumikidlat, nararamdaman pa rin ni Gani ang malamig na hininga ng mga barang sa hangin. Minsan, nakikita niyang dumadapo sa gilid ng bintana ang mga uod na nagiging titik, at sa kanilang anyo, may bakas ng tinig ni Manang Bising. "Hanggat may inggit, ako'y naroroon." Alam ni Gani na hindi tuluyang nawala ang mambabarang. Ang kasamaan ay parang damong ligaw. Kahit paulit-ulit mong bunutin, muling sisibol kapag may inanit may naginggit, ngunit hindi na siya natatakot. Sa kanyang palad, lagi niyang dala ang butil ng panata. At tuwing tapos na ang ani, dumadalaw siya sa punso sa kawayanan. Doon, sasalubungin siya ni Dakailan at ng iba pang duwende. Magpupulong sila at muling iaalay ni Gani ang pasasalamat sa lupa, sa ulan, sa hangin, at sa lahat ng nagbabantay sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi na siya ang binatilyong basta nangangahoy para ipanggatong. Siya'y naging alamat ng sariling baryo, bantay na ginawaran ng bigat at biyaya. At sa bawat hininga ng hangin na humahaplos sa mga pilapil, may awit na maririnig, awit ng lupa, awit ng panata,
awit ng isang binatilyong natutong tumayo para sa lahat. At ang gintong butil na minsang inilagay sa kanyang palad, ngayoy naninirahan na hindi lamang sa kanya, kundi sa buong baryo. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto, kundi ang panata na handang magsakripisyo para sa lupa, sa pamilya at sa bukas.